Nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Good morning sa ating lahat, sa ating mga kapatiran dito sa Cebu, sa mga elders, sa ating mga kapatiran sa Panay, maging sa ating mga kapatiran na nasa ibang bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa makapanood po ng ating programa, welcome po sa ating programa Daily Bread. Dito na po tayo sa chapter 35 ng Numbers. Simulan ko po sa verse 1. Sinabi ni Abba Yahweh kay Moses nang sila'y nasa kapatagan ng Moab sa may Jordan sa Jericho, sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ng sariling mga lungsod at mga pastulan ang mga Libita. Ang mga lungsod na iyon ay magiging pag-aari ng mga Libita at doon sila maninirahan. Ang mga pastulang iyon ay para sa kani-kanilang mga bakahan at kawan. Ang sukat ng pastulang ibibigay ninyo sa kanila ay 450 metro mula sa pader ng lungsod, 450 metro sa silangan, 450 sa timog, sa kanluran at 450 sa hilaga. Bigyan nyo rin ninyo sila ng 6 na lungsod na kanlungan na tatakbuhan ng nakapatay ng hindi sinasadya. Bukod dito, ibigay pa ninyo sila ng 42 lungsod, kasama ang mga pastulan ng mga ito. Sa makatuwid, ibigay ninyo sa kanila ang 48 lungsod. Ang bilang ng lungsod na ibinigay ng bawat lipi ay batay sa laki ng lipi sa malaking lipi. Marami ang kukunin, sa maliit ay ilan lang. So, dito po, ininstruksyonan ang lahat ng mga Israelita na si Levi, mga Libita, ay bibigyan nila ng lupain sa kani-kanilang mga parte upang doon maninirahan ang mga Libita bilang tagapangasiwa ng bayan ng Israel. At doon mayroong pastulan at mayroong tinatawag na Siyudad nga Dalangpanan or City of Refuge, para doon po tatakbo ang nakapatay na hindi sinasadya. Yun po mga kapatid. Kung sa atin ngayon, ating titirignan sa modern day, yan po ay tumutugma sa municipal. Lahat pong lungsod ay mayroong municipal at doon po humihingi ng tulong ang mga mamamayan. So, ang nangangasiwa po noon ay ang mga Libita at siyang silbing nakastay doon sa municipal. Yun po, yung pinakasentro ng bayan, andun po yung mga Libita na taga-representa ng boses ng Kuhin Gadol, na ang Kuhin Gadol rin ang binigyan ng authority ng Elohim upang turuan ng tao tungkol sa batas na kanyang ibinigay kay Moses at dapat ipamuhay ng mga Israelita. Mayroong City of Refuge na dapat pupuntahan ng mga nakapatay na hindi sinasadya. So, tuloy po tayo. Verse 9. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, pagtawid ninyo ng ilog Jordan patungong Kanaan, pumili kayo ng mga lungsod ng kanlungan na matatakbuhan ng sino mang makapatay na hindi sinasadya. Doon siya magtatago habang nililitis ang kanyang kaso, upang huwag mapatay ng malapit na kamag-anak na gustong maghigante. Pumili kayo ng 6 na lungsod na kanlungan, 3 sa silangan ng Jordan at 3 sa Kanaan. Ang mga lungsod na ito ay maaaring pagtaguan ng sinumang makapatay nang di sinasadya, maging siya'y Israelita o isang dayuhan. Ang sinumang pumatay na kapwa sa pamamagitan ng sandatang bakal, bato o kahoy ay nagkasala ng pagpaslang. Siya ay dapat patayin. Tungkulin na pinakamaliit na kamag-anak ng napatay, napatayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. So, dito po mga kapatid, kung napatay ng hindi sinasadya or nakapatay ng hindi sinasadya, dito po natin makikita na talagang makatarungan ang batas ng Elohim.
mayroon pong inihandang city of refuge para po sa mga nadisgrasya. Tatakbo po sila roon at habang nililitis ang kaso, hindi siya pwedeng lumabas roon. Ang pagkakaiba lang po sa ating modern situation is pagka ngayon ay nakapatay ka at hindi sinasadya, takbo ka roon sa municipal, nakarehas ka. Pero sa dati po, wala. Doon ka lang sa loob ng City of Refuge at ikaw ay doon ka titira at posibleng mangangalaga ka doon sa mga hayupan ng pare or ng mga libita dahil mayroon pong pastulan roon. Doon ka kakanlong para hindi ka mapatay ng pinakamalapit na kamag-anak na gustong maghigante. At kung may nakapatay ng sa pamagitan ng sandata, bakal, bato o kahoy, kung ito'y nakita ng isang pinakamalapit na kamag-anak, tungkulin ng nakakakita ang patayin ang pumatay sa kanyang kamag-anak. Iyan po ang napakapatas na batas na inilunsad ng Elohim para sa bayan. At ngayon po, sa ating panahon, pagka nakita mo yung pumatay, or alam mo, nakita mo may CCTV, di mo pwedeng patayin dahil sabihin ng ating konstitusyon, huwag mong ilagay sa iyong mga kamay ang batas. Dati po, napakagandang constitution na inilunsad ng Elohim. Dahil kung hindi sinasadya at napatunayan na yun ay murder, ang mangyayari is tungkulin mo talaga na patayin. Hindi sa mahihirapan kang maghiganti. Dahil kung i-analyze natin, kahit patatakbo siya roon sa City of Refuge at napapatunayan ang kaso na ay sadyang pinatay niya or nasa plano niya, nililitis at napatunayan na siya ay nakaplano. Sabihin na nating murder yun. Mismong ang pare ang mag-turn over sa iyo sa nakapatay doon sa pinakamalapit na kamag-anak upang igawad ang kanyang parusa. At ang magpaparusa ay yung pinakamalapit na kamag-anak. Yun po ang lumalabas sa ating analysis. So, napakaganda po ang constitution ng Elohim. At iwan ko lang ba't inaayawan ng mga mambabatas ang ganitong batas dahil sa pagkakalam rin natin nakurap din itong sistemang ito dahil sa nakaupo po ang mga parasiyo ay nababayaran na rin. Kaya marami tayong nakikitang reklamo dito sa mga sulat ng propeta na nakurap na nga dahil hindi na wala ng hustisya ang Israel dahil nakurap sa salapi ang mga Sanhedrin. So, tuloy po tayo, verse 21. O sa pamagitan ng suntok, sapagkat siya ay nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay, ang patayin ang pumaslang kapag nakita niya iyon. So, kung aktual na nakita na pinatay ang iyong kamag-anak at nakita mo, tungkulin mo na patayin ang pumaslang. Yon po ang utos ng Aba. 22. Ngunit ang sinumang nakapatay ng hindi sinasadya, maging pamagitan ng tulak, pukol o anumang bagay, o kaya't nahagis ng bato at na may natamaang di niya nakikita at hindi naman niya kaaway, ang taong iyon ay hindi dapat ipaubaya ng sambayanan ng mga kamag-anak ng namatay upang mapaghigantihan ng mga ito. Kung yun ay nakapatay na hindi sinasadya, huwag pabayaan na mapunta or mapaghigantihan ng pinakamalapit na kamag-anak. Kung alam mo na siya ay nakapatay na hindi sinasadya, tulungan mo na makarating siya ng City of Refuge nang sa ganon, siya po ay manatiling buhay habang nililitis ang kaso at kung mapatunayan siya ay manatili roon at maging siya ay nasa pangangalaga ng mga libita. Siya ay papangalagaan ng sambayanan ng kamag-anak na gustong manghigante. Ibabalik siya sa lungsod ng kanlungan at manatili roon habang nabubuhay. Ang kasalukuyang pinakapunong pare
kapag ang nakapatay ay lumabas sa lungsod ng kanlungan at napatay siya ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay niya, ito'y walang pananagutan sa batas. So, kung yung nakapatay na hindi sinasadya ay lalabas doon sa City of Refuge at natagpuan ito ng kamag-anak ng kanyang napatay at siya ay paghigantihan at napatay rin, yung nakapatay ay walang pananagutan sa batas dahil ay siya, yung nakapatay na hindi sinasadya, ay lumalabas sa City of Refuge na siyang maituntunin roon na dapat hindi siya lumalabas roon habang buhay pa ang Kohen Gadol na naka-assign. So, verse 28, ang nakapatay ay dapat manatili sa pinagtataguan niyang lungsod na kanlungan habang nabubuhay pa at nanunungkulan pa ang pinakapunong pare. Pagkamatay nito ay maaari nang umuwi ang nakapatay sa kanyang sariling bayan. Ang mga tuntuning ito ay para sa inyo at sa lahat ng inyong mga sanindahe saan man kayo maninirahan. So, yan po ang tuntunin ng Aba na dapat sanang ipinagpatuloy. Ngunit, hindi na po natin ito nakikita na ito'y ipinasagawa ng mga bansa ngayon. So, tuloy po tayo, verse 30. Sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din batay sa patutuo ng dalawa o higit pang saksi. Walang papatayin dahil sa patutuo ng isang saksi lang. So, dito po yung standard sa Torah na pag napatunayan na murder or papatunayan na murder ang kanyang ginagawa at papatayin rin siya, kailangang may magpatutuo na saksi. At least dalawa o tataas pa, basta't hindi pwede na isa lang ang saksi. So, kailangan mapatunayan na kalapastangan or yung sinasabi ay hindi tama. Dapat mayroon tayong standard na 2 hanggang sa marami. At yun ay qualified na saksi. Yan po mga kapatid. Sino mang pumatay na sinasadya ay hindi maaaring tubusin ng salapi. Dapat siyang patayin. So, kung sinasadya, walang tubos. So, napakamakatarungan po ang batas. 32. Sino mang nakapatay ng hindi sinasadya at nagtago sa isang lungsod ng kanlungan ay hindi maaaring payagang umalis agad doon sa pamamagitan ng pagbabayan. Kailangang manatili siya roon habang nabubuhay pa ang nanunungkulang pinakapunong pare. So, kahit pa hindi po siya nakapatay ng sadya o sinasadya, kailangan niyang manatili at hindi niya pwedeng bayaran na siya ay makaalis doon sa City of Refuge. Hanggang buhay pa yung pare, yung pinunong pare, siya po ay mananatili roon. Kapag ginawa ninyo ito, dinudungisan ninyo ng dugo ang lupaing inyong tinitirahan. Ang dugo ng nagpasalangsang na pagpaslang ay nakapagparumi sa lupa. At walang ibang makakapaglinis nito kundi ang dugo ng pumaslang. So, kung ang lupa ay nabuhusan ng dugo dahil sa pagpaslang, walang ibang makakapaglinis nito na rumihan ito kundi sa pamamagitan ng dugo ng pumaslang. Huwag ninyong dungisan ang lupain na inyong titirahan, sapagkat akong si Yahweh ang naninirahang kasama ng sambayan ng Israel. So, ibig sabihin, yung karumihan, yun po ay sumisimbolo ng hustesya, tamang kahatulan. So, ang advice ng Aba, ang instruction ng Aba, huwag niyong rumihan sapagkat akong si Aba Yahweh ang naninirahan sa sambayan ng Israel. Dapat makatarungan ang umiiral na pamamalakad ng bayan ayon sa patnubay ng Torah. Nawa po ito ay makakatulong sa atin at ating maaanalisa ang mga pangyayari sa ating mundo ngayon na kung saan napakalayo na po ng mga konstitusyon na ginawa ng mga bansa. Ito po ay ating pinapangarap na kung saan ang Torah po ay maging konstitusyon hindi lang sa ating mga sarili kundi sa buong sanlibutan pagdating ng Misaya. Ito po ay magaganap. Salamat po sa ating lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Shalom Aleichem.